Okay, good morning. Good morning po sa ating lahat. 4th of July, day 186 ng ating daily Bible reading plan at tayo po ay nasa 2nd Chronicles chapter 6. Magandang umaga po sa inyo at pag-uusapan natin yung prayer of dedication ni Solomon patungkol sa templo na kanyang ginawa. Nakafocus po tayo sa prayer of dedication na matatagpuan po sa chapter 6 verses 12 to 21 at yun nga po babasahin natin ito mamaya at makita natin paano si Solomon ay tunay na nagkaroon ng prayer of dedication sa pamamagitan ng kanyang submission sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po ang ating title ay Submission is the Heart of Prayer. Ang pagpapasakop ay ang sentro ng panalangin o yung sabihin nating core of the prayer. At tayo po ay manalangin para sa ating sisimula. Muli, aming Diyos, napakabuti mo. Ang iyong kapangyarihan ay walang kapantay. Ikaw ang Diyos na napakadakila at tunay na mapagmahal. Aming Ama, sa umagang ito, kami ay muli ginising mo, hindi lang para sa mga ginagawa namin sa araw-araw, kundi igit sa lahat, Panginoon. Pagpalain ng iyong mga salita na patuloy na magiging sandata namin, O God, sa araw na ito upang ang aming buhay ay tunay na makapagbigay ng papuri, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Lord, speak to us and through us and let your Holy Spirit be our teacher, O God, sa magang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, yun nga po, bago natin basahin yung chapter 6, 12 to 21 ng unang Chronicles, o tingnan natin ano yung context o background. Dito po sa mga verses na babasahin natin mamaya, makikita natin dito, mawiwitness natin yung sabihin natin, significant moment ng history ng Israel. Si Solomon na anak ni David ay halos katatapos lang na i-construct yung temple sa Jerusalem. Ito ay isang napakalaking gawain at isang katuparan ng pangitain ng kanyang amang si David. This event is a national celebration. And Solomon bilang hari ay pinangunahan ang mga tao dito sa Jerusalem sa pag-aalay ng banal na lugar na ito, yung dedication of this holy place or holy temple sa ating Panginoong Diyos. So basahin po natin 1 Chronicles chapter 6, 12 to 21. Sa harap ng buong kapulungan ng Israel, lumapit si Solomon sa altar ng Panginoon at itinaas niya ang kanyang mga kamay. Take note po, itinaas ang kanyang mga kamay. 13. Pagkatapos, tumayo siya sa tansong entablado na kanyang ipinagawa. Ito ay may haba at luwang na 7.5 talampakan, 7.5 feet, at may taas na 4.5 talampakan. So parang entablado talaga. At lumuhod si Solomon sa harap ng mga mamamayan ng Israel na nakataas ang kanyang mga kamay, nanalangin siya. He stood on the platform and then he knelt in front of the entire community of Israel and lifted his hands towards heaven. Okay? He prayed. Ito yung kanyang panalangin. O Panginoong Diyos ng Israel, wala pong Diyos na katulad nyo sa langit o sa lupa. Tinutupad nyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ang inyong pag-ibig sa inyong mga lingkod na sumusunod sa inyo ng buong puso. Tinupad nyo ang inyong ipinangako sa aking ama si David na inyong lingkod. Kaya po ang pangako at
kayo po ay nangako at tumupad sa araw na ito. At ngayon, Panginoong Diyos ng Israel, tuparin niyo po ang inyong ipinangako sa inyong lingkod na si David, na aking ama, nang sinabi niyo po sa kanya, laging sa angkan mo magmumula ang maghahari ng Israel kung matapat na susunod sa akin ang mga angkan mo tulad ng iyong ginawa. Kaya ngayon, O Diyos ng Israel, tuparin niyo ang ipinangako niyo sa likod ninyong si David na aking ama. 18. Ngunit makakatira nga po ba kayo, O Diyos, sa mundo kasama ng mga tao? Hindi nga kayo magkakasya kahit sa pinakamataas na langit. Ano pa kaya kung sa templo na ipinatayo ko? Ngunit pakinggan ninyo ako na inyong lingkod sa aking panalangin at pagsusumamo, O Panginoon na aking Diyos. Pakinggan nyo ang panawagan at panalangin ko sa inyong presensya. Ingatan nyo po sana ang templong ito araw at gabi. Ang lugar na sinabi nyong kayo'y pararangalan, pakinggan nyo po sana ako na inyong lingkod sa aking panalangin sa harap ng altar na ito. Pakinggan niyo po ang kahilingan ko at ng mga mamamayan ninyo kapag sila'y nanalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo kami riyan sa inyong luklukan sa langit. At kung marinig niyo kami, patawarin niyo po kami. So ito yung prayer of dedication ni David. At ang totoo, mahaba pa ito sa mga sumusunod na mga verses. So dito makikita natin yung pangkalatang pagsuko, yung bang tinatawag natin universal sign of submission. Kasi nga po, di pa po ba, pag may pagsuko, makikita natin halimbawa nung pagwagayway ng puting bandila, no? Ito ay isang uri ng pagsuko. At kapag ang isang tao, isang grupo ay sumusuko, ito ay nagbibigay daan sa isang mas mataas na kapangyarihan o nagpapasubmit sa isang mas higher authority. At dito nga po sa 2 Chronicles 6, nakita natin itong sign na ito ng submission when Solomon, si Solomon ay lumuhod sa harap ng bayan, itinaas ang kanyang mga kamay at nanalangin. Anong ibig sabihin nito? Napaka-powerful ng event na ito na ginawa ni Solomon kasi nga ito ay pertaining sa kanyang pagpapakumbaba ay yung kanyang humility. Tandaan po natin, si Solomon ay isa sa pinaka-powerful na tao sa panahon na yun sa buong planeta. Pero dito ipinakita sa atin ni Solomon na siya ay lumuhod sa harap ng mga kapulungan ng mga tao sa Israel at nanalangin. Now, in terms of possessions, masasabi natin na kay Solomon na po ang lahat. Pero nakita natin dito, nabasa natin dito, Solomon still needed to connect with God. At nakita ng mga maraming tao kung papaano ang Diyos ay higit na mas dakila kaysa kay Solomon. Kahit na nasa kanya na ang lahat ng possession, ang kanyang authority bilang hari, ang kanyang pagsuko o yung kanyang submission is the very heart of prayer. Ipinakita niya sa maraming tao. Bakit po? Kasi nga po, ang prayer allow us to connect directly with God. Ito ay paghingi ng tulong sa Diyos at nagiging bahagi ng ating panalangin. At higit pa doon, ang panalangin ay isang maaaring oras na kung saan ang presensya ng Diyos ay talaga namang ating nararamdaman. Kasi nga, we commune with Him, who is the greatest of all. At alam natin na maraming tao, na nag-encourage sa atin, na at dahil doon, we feel better pag may mga taong ganon. At kung ito nga, ang mga taong ito ay na nag-encourage sa atin, nakakaramdam tayo ng sinasabi nating kasiyahan, ano pa ang kayang ibigay ng Diyos, na kasiyahan pag tayo ay nakakonek sa Kanya. At dito nga po sa chapter 6 na ito,
makikita natin kung papaano ang ugali ni Solomon ay parang naging inspirasyon para sa atin. Nagpasalamat siya sa Diyos sa mga nakaraang katapatan, yung tinatawag nating past faithfulness, sa pagsama ng Diyos mula pa doon. Alam ni King Solomon to, no? Nung itinawid ang kanyang mga ninuno doon mula sa Egypt papunta dito sa Promised Land, at ang kanyang panalangin ay may kasamang pasasalamat at paghingi sa Diyos ng pagkakaloob sa kahilingan ng kanyang mga tao, sapagkat kinikilala nga niya na walang katulad ng ating Diyos, na kahit na gaano pa karami, no, ang ating pag-aari, gaano pa tayo kalakas, ay kailangan natin ang koneksyon ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, kung ating titignan itong ginawa ni Solomon, no, yung kanyang example na nabasa natin dito sa mga verses na ito, verses 12 to 21, makakakita tayo ng mga insights into the importance, yung importansya ng humility, no? Hindi lang yon, yung power of prayer at yung value ng pwede natin sabing leading by example, na bilang isang hari na matalino, nasa kanya ng lahat, ay ipinakita niya napakagandang example sa kanyang spiritual journey. So, ano yung mga pwede nating sabing mga insight na ito, no? Ang mga insight na ito na humility, the power of prayer, at yung ating leading by example ay napakahalaga bilang isang mga leader, no, sa tahanan, leader sa ating mga simbahan, sa mga ministry, leader ng mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos, o sabihin natin mga dinidisciple natin bilang disciple maker. Napakahalaga po ng pag-aaral na ito na nakita natin sa attitude, no, ni Solomon sa pagbibigay niya ng mga example dito ng kababaan ng loob, ang kapangyarihan ng panalangin, at yun nga po, leading by example. So ang panalangin ko po, no, para sa ating lahat, na makita natin ito na isinantabi ni Solomon yung kanyang pagiging hari, isinantabi niya yung kanyang pagiging matalino, isinantabi niya yung pagiging mayaman. Ipinakita niya sa mga tao ang kababaan ng loob sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay, pagluhod sa harap nila, at paghingi ng tulong sa Panginoon, na ang kanyang panalangin ay patuloy na tugunin at nagpapakita ng kababaang loob bilang isang tao na nilikha ng Diyos, na siyang hari ng pinakahari. Di po ba? King of Kings. Kaya nga po sa ating reflection, tanongin natin ating mga sarili, kung i-rate natin yung ating prayer life sa scale na 1 to 10, no, saan mo i-rate ang iyong sarili? Saan mo i-rate sa scale na 1 to 10? At kung sasabihin naman natin na may mga konting challenges, struggles sa ating mga panalangin, no, ano ang mga dahilan bakit tayo nagkakaroon ng struggle, nagkakaroon tayo ng mga challenges sa ating mga oras ng pananalangin sa Panginoong Diyos, no? Baka tayo ay medyo busy sa ating mga pagtatrabaho, pag-aaral, pagninegosyo, upang patuloy na sabihin nating makapagbigay, no, ng ating assurance, ng ating tinatawag na retirement sa hinaharap, na at least okay tayo. Pero yun nga po, hindi po masama yun. Ang importante ay patuloy tayong magtiwala sa Diyos, bigyan siya ng panahon sa panalangin, at yun nga po ipakita sa lahat na ang Diyos ang pinakadakilat makapangyarihan na kayang tugunin ang lahat ng ating pangailangan. So, yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid. Itong tatlong idea na ito, na attitude ni Solomon, na patuloy na nawa ay
sa buhay natin. Napakaganda mga prinsipyo, no? It's not about our possession, it's not about our power, it's not about our position, no? It's all about Jesus. It's all about Jesus. So, humarap tayo ng may kababaang loob at may pananalangin, oras ng pananalangin at higit sa lahat pagpapakita ng mabuting example sa mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. So, yun ang panalangin ko para sa lahat, na patuloy tayong kumuha ng mga karunungan. Hindi lamang sa mga tao na nababasa natin dito sa Biblia, higit sa lahat, karunungan na nagmumula sa Diyos. Ayan, ninyo, magandang morning sa iyo. So tayo po ang lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, muli, hindi mo pinagkait ang karunungan, ang kayamanan ng bawat isa. Ito ay walang iba kundi ikaw. Sa pamamagitan ng mga salita mo, O Lord, kami ay tunay na pinagyayaman mo ng karunungan na higit na kayang ibigay ng mundong ito. Kaya nga po, Lord, makita mo ang bawat anak mo na tunay nagmamahal sa iyo sa iyong banal na harapan, Lord. Makita mo kami, Panginoon, na nagpapakumbaba, na ina-acknowledge, Panginoon, na ikaw ang lahat ng dahilan, ikaw ang source ng lahat ng meron kami. Lord, makitaan mo kami ng attitude of prayer, O God. Consistently, Panginoon, kami ay nakikipagniig sa iyo. Kasi Lord, yun naman talaga ang gusto mo. Na magkaroon kami ng oras na manalangin, makipag-usap sa iyo, ibukas yung aming mga puso at makita mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong habag at awa, kami ay doon pupunta dahil alam mo, O God, na ang bawat anak mo na nagtitiwala sa iyo ay patuloy mong niyayakap, patuloy mo, Panginoon, binibigyan ng kaaliwan. Lord, makita mo rin, Panginoon, ang lahat ng aming mga napag-usapan, natututunan sa iyong banal na salita, ay tunay na i-apply namin sa aming mga buhay, na i-modelo namin, Panginoon, sa mga tao na pinagkatiwala mo sa amin bilang mga disciple mo, sa mga pamilya namin, sa mga anak namin, O God, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, sa mga kaklase namin, O God, na ang salita mong ito ay tunay, na hindi lang nagbibigay yaman, kundi nagbibigay ng pag-asa, yung blessed hope. Sa kabila, O God, ng mga nangyayari sa mundong ito, sa aming mga paligid, still, O Lord, ang kapayapaan na dulot ng iyong pag-ibig ang nagiging dahilan kung bakit kami ay nagkakaroon ng pag-asa. Lord, pagpalain mo ang mga kapatid ko, Panginoon, kami na mga anak mo na nagsama-sama sa umagang ito. Pagpalain mo kami, Panginoon, samahan mo kami at patuloy, O Lord, na yayakapin mo kami sa maghapong ito. Sa pagharap mo din, Panginoon, ng bagong hamon sa buhay na ito, alam namin ang tagumpay ay nasa amin na dahil ikaw ay patuloy na nanahan sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Lord, marami pong salamat. Tunay na ang pag-ibig mo ay dakila, ang kabutin at katapatan mo ay magpawalang hanggan. Tanggapin namin, Panginoon, ang iyong kapayapaan na hindi masukat. Kapayapaan na magbibigay, Panginoon, ng kaaliwan sa bawat isa sa amin. Lord, muli, we love you and thank you for loving us first. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na tunay na nagmamahal sa Diyos, handang magpagamit sa Kanya, handang ipahayag ang Kanyang pag-ibig at patuloy na nabubuhay para sa Kanya lamang. At walang iba, kundi ikaw, kapatid, ikaw yon na tunay na gagamitin ni Lord mightily, no? Sa lahat ng iyong tatapakan, ng iyong paa, naroroon ang presensya ng Diyos, sasamahan Kanya at hindi Kanya pababayaan. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat.